Balot pa rin ang tensyon sa ilang lugar dito sa Cotabato City 3 araw bago ang halalan sa Lunes. Gaya ng mga nakaraang eleksyon, naghihigpit sa pagbabantay ang mga otoridad papasok dito sa Cotabato City sa pangambang maaring sumiklab ang gulo. Sa Barangay Rosary Heights 12 kung saan nagkaroon ng insidente ng pamamaril noong Lunes na ikinasawi ng 3 tao, nakabantay ang puwersa ng Philippine Marines. Ilang araw nang nakapwesto ang mga tauhan ng Marines na binakapan pa ng Armored Personnel Carrier ilang metro mula sa pinangyarihan ng barilan. Panay din ang roving ng mga tauhan ng PNP sa lugar maging sa mga karatig na barangay kung saan nakabase ang mga sangkot sa insidente. Kasalukuyang nakadetine ang 12 suspect na kinabibilangan ng isang kandidato sa pagka-barangay chairman at isang pulis. Sinampahan na sila ng patong-patong na mga kaso sa prosecutor's office. Ayon sa ilang residente ng Rosary Heights 12, bagamat natatakot sila na maaring magresulta ito sa gantihan, umaasa silang matutuloy ang halalan at makakaboto sila sa Lunes. Sa ngayon, walang kumpirmasyon mula sa mga opisyal dito ang mga ulat na isasailalim sa COMELEC control ang Cotabato City. Nasa red category o area of grave security concern, hindi ang buong lungsod, kundi tanging ang Barangay Rosary Heights 12. Ito rin daw ang dahilan kung bakit tutok na tutok ang mga otoridad dito. Una, para maiwasan ang dagdag na karahasan at pangalawa, matiwasay na maisagawa ang botohan dito sa Lunes. Samantala, inilagay na sa red alert status ang buong puwersa ng militar sa Central at South Central Mindanao. Kanselado na rin muna ang mga privilege gaya ng RNR at ibang work leave para masigurong nakabantay sa halalan ang lahat ng mga sundalo sa dalawang rehiyon na ito. Mula Cotabato City, David Santos, CNN Philippines.